Tayo po ay magpatuloy na sa ating pag-aaral. Ito may kaugnayan po sa mga nakaraang pangyayari na po na may kaugnayan sa mga patay. Ito ay All Saints Day. So ang ating pong pag-aaralan ngayon, ano mangyayari pag tayo namatay? So ito po ang ating pag-aaralan. Marami sa mga tao, hindi nila naunawaan kung ano mangyayari pag namatay sila. Marami sa sementeryo, ang daming nakalagay, rest in peace nga nila. Hindi nila naunawaan yung sinasulat nila, di ba? So, tingnan natin, ano bang sinasabi ng balang kasulatan tungkol sa ano mangyayari sa atin pag tayo namatay na. Ito ang isa sa pinakamahalagang bagay na dapat nating maintindihan kasi lahat tayo mamamatay. Sabi nga po ng isang sikat na mga awit na namatay na ngayon, lahat tayo mamamatay. Totoo yun, lahat tayo mamamatay. Maliban lang kung datang tayo ng Panginoon na buhay sa kanyang pangalawang pagdating. Or otherwise, tayo po ay mamamatay. Isang katuruan po ng mga Roman Catholics, ito, yung Catholic doctrine ng Katoliko, pag tayo namatay, either siya itadiretso sa langit, o siya matuwid, o didiretso sa impyerno, kung siya po ay nagkasala ng tinatawag na mortal sins. Yan yan. Ito yung mga kasalanan na napakabigat. Nangarapat dapat kang mamatay, kaya mortal sin, kaya yan. Pero, meron silang katuruan na pwede ka pang magkaroon ng pag-asa kung ikay nagkasala lamang ng mga kasalanan, hindi na mabibigat. Ang tawag ko lang, venial sins, kaya yan. So, pupunta ka sa purgatory. Yun ang sabi nila. Isang purgatory, hindi rin po yung English word yan. Ito yung galing sa salitang Latin na purgare, kaya to clean. So ito yung lugar ng paglilinis kung ikay nagkasala lamang ng mga kasalanan hindi masyadong bigat. At ang paglilinis ay nangyayari kapag may mga nananalangin para sa'yo o kaya may nagpapamisa para sa'yo para ikaw ay maalis mula doon sa lugar ng paglilinis hanggang makarating ka sa langit. So, yun po ngayon ang pinaniniwalaan. Kung ating ilalarawan, kailang paniniwala. So, sa mga Katoliko, pag namatay ang tao, kanyang espiritu, pupunta sa langit kung siya matuwid. O kaya kung siya ay nagkasala, magbigat na pagkakasala, siya diretso pupunta sa impyerno. Noong pong mga naungulang panahon, hindi ko alam ngayon, pag kayo nagkasala, halimbawa, kayo nagpakamatay, hindi ka nila tatanggapin sa simbahan. Dahil sabi, pupunta ka sa impyerno, kaya nila, wala ka ng pag-asa. Pero kung hindi ka naman masyadong masama, nagkasala ka lamang ng hindi masyadong mabibigat ng pagkakasala, dadalhin kayo sa purgatory kayo. Purgatorio. Yan ang lugar ng pasamantalang paglilinis hanggang makarating ka sa langit kayo. Yan ang kailang katuruan, yung Roman Catholics. Pero hindi lang yun ang nagtuturo sa tungkol sa kamatayan. Yung mga tinatawag na materialist, hindi materialistic ba yun? Materialist. Ito yung sa kanilang pananiwala, na naniniwala na ang tao ay katawan lang, physical lang. Wala siyang kaluluwa, wala siyang espiritu kanya. Ang espiritu sa kanila yung ilinga. So pag namatay ka na, mawawala lang ilinga mo, ikay matutulog sa kamatayan kanya. In other words, sabi na, wala ka nang alam pag ikaw ay namatay. Halimbawa ng mga grupo ito, Jehovah's Witnesses, Seventh-day Adventists, yung pinanggalingan nila brother, nakalimutan ko yung pangalan, Worldwide Church of God, yan, Edna, Sister Edna. Ganon din. Wala sila naniniwala na meron tayong espiritu na bahagi. Kapag namatay ka kanya, tutulog ka, wala ka nang alam. Yun sabi nila. So, hindi po isang maling paniniwala. So, ang gusto nating malaman, ano ba tinuturo ng Biblia? What does the Bible teach pag namatay tayo? Ito yung makikita natin kung maunawaan natin ang pagkalalang ng tao. So, yung tao po, nanggaling yan sa, ang kanyang isang bahagi ng tao ay nanggaling sa lupa. So, tayo dinilang ng Diyos mula sa lamok ng lupa at iningan sa atin ang iningan ng buhay at ang tao naging buhay na nilalangkay. So, ibig sabihin, yung ating panlabas na pagkatao, yung physical part, galing yan sa lupa. So, ito isang material na bagay
At nabubulok yan. So yan ang outward man. Kung babasahin natin sa pangalawang Korinto, sa ika-4 na kabanata, sa ika-16 na talata. Basahin po natin. Dalawang bahagi ng ating pagkatao. Yung bahagi nakikita natin, yan ang outward, sabi nga po sa 16. Kaya kami hindi pinangiinahan ng loob, bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok. Totoo yan. Habang nagkakaedad tayo, unti-unting namamatay ang ating katawan. Kaya yung sobrang tanda na, ulubot na yung mukha, nakakalbo, puputing buhok, unti-unti na namamatay yan. Pero sabi rito, ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw. So opposite na nangyayari sa dalawa. Kung ikay Kristiyano, ang iyong panloob na pagkatao ay nagbabago. So yung soul, ang talagang literal na kahulugan ng kaluluwa ay buhay. So, ibig sabihin, binigyan tayo ng buhay ng Diyos upang tayo magiging buhay na nilalang. In other words, ang ating kaluluwa, yan ang nagbibigay buhay sa ating katawan. Yan ang nagpapagalaw sa ating katawan, etc. Yan ang dahilan bakit tayo umihinga, etc. Yan ang kaluluwa. Pero may isa pang bahagi ang tao. In Zechariah chapter 12 verse 1, thus says the Lord who stretches out the heavens, lays the foundation of the earth, and forms the spirit of man within him. So sa loob ng physical na katawan ng tao ay may espiritu kanya. So yun ang tatlong bahagi ng tao. Meron tayong physical na bahagi na binubuhay ng kaluluwa na hindi rin natin nakikita. At yung espiritu, yung nasa loob natin. Actually, yan ang tao. Tayo isang espiritong nilalang na nakatira sa isang physical na tahanan na binubuhay ng kaluluwa. Yan ang tao nung nalangin siya ng Diyos. So, hindi totoo yung mga materialist na tayo walang spiritual na bahagi. Actually, ang tao isang espiritu na nilagay lamang ng Diyos para tayo makatira sa lupa ng isang physical na bahagi. Kaya tayo na mayroong katawan. Yan ang makikita natin itinuturo ng banal na kasulatan. So itong katawan, ito yung pansamantalang tirahan natin. So kung isa tinatawag na tent, o tabernacle sa ibang sala, o temple, ito yung ating tirahan. Tirahan. At itong katawan na ito ay binubuhay ng ating kaluluwa, yung animal life. So yung tao, may pagkapareho tayo sa hayop. Hindi yung aso, limbawa, kumakain din tayo. Siya huminga rin tayo. Pagka may darating na siya nagpapalabas ng dumi, ganoon din tayo. Walang pagkakaiba. Dahil yan ay bahagi ng natin na kamukha sa mga hayop. Meron silang kaluluwa. Meron silang physical na buhay. Kaya lang, wala silang espiritu. Dahil hindi sila nilalang ng Diyos bilang mga spiritual na nilalang. Makikita natin sa Biblia, dalawa lang ang nilalang ng Diyos ng mga spiritual na nilalang. Ang tao at ang mga anghel. Kaya tayo mas mababa sa mga anghel dahil tayo may physical na katawan, ang mga anghel ay wala. Sila ay pure spiritual. So yung espiritu, yan ang nilalang ng Diyos sa kanyang larawan. Kung babasahin natin sa John chapter 4 verse 24, hindi natin nababasa sa Biblia na ang Diyos ay isang kaluluwa. Siya ay isang espiritu kanya. Basahin natin. Ang Diyos ay espiritu at ang mga sumasamba sa kanya ay kinakailangan sumamba sa espiritu at katotohanan. Lalo sa tunay na sumasamba sa atin ay yung espiritu. Yan ang may isip, yan ang may damdamin, yan ang may pakiramdam. At yung espiritu na yon, yan mismo yung tao. Yan ang nabubuhay pagkatapos ng kanyang katawan ay mamamatay. So, ang namamatay sa tao, hindi yung tao, kundi ang kanyang katawan. Pag nasisila yung katawan, nagkasakit, etc., yung espiritu yung tao, ihiwalay na doon sa kanyang katawan. Kaya sabi, namatay na siya kanya. Pero actually, namatay yung kanyang katawan. Yung tao, hindi. Siya nagpapatuloy na umiiral bilang isang espiritu na walang katawan. Tingnan po natin, patunayan natin po. So ito ay kalagayan natin habang tayo nasa lupa.
Dahil espiritu na nakatira sa isang katawan na binubuhay ng kaluluwa. Yan ang kalagay natin sa lupa pag tayo buhay. Ayun, tingnan ninyo, para mapatunayan natin. Sa 2 Peter chapter 1, verse 13, saka verse 14. Ito siya, Apostle Peter. Sabi niya, yes, I think it is right, tama, as long as I am in this tent. Ganyan. Kung titingnan natin, either na siya nasa tent, gusto niya sasalita siya, o meron siya ibang ibig sabihin. Tingnan natin. To stir you up by reminding you, kung siya naman ay nasa loob ng tent talaga, ano naman ang dahilan bakit sinasabi niya yan? Kasi ang sinasabi niya rito ay yung urgency na kailangan niyang ipaalala yung mga bagay dahil maalis na siya eh. So hindi na niya mapapalalahanan pa yung kanyang mga sinulatan. Basta tuloy natin, to stir you up by reminding you, knowing that shortly I must put off my tent, just as our Lord Jesus Christ showed me. Ibig sabihin, hindi naman siguro sinabi ng Panginoon na, ayan, diyan ka muna sa tent, tapos sasabihin ko paano ka lalabas. Hindi naman yun ang ibig niya sabihin. Ano? Makita natin. So ito si Pedro. Siya nakatira sa kanyang tent. Yan si Pedro ay nasa loob ng tent. Yung na makikita natin. Ay, sabi niya. Siya yun, si Pedro. Ako'y nakatira sa aking tent. Ganyan. Ano yung tent? Yan ang katawan. So Pedro ay nakatira sa katawan. Pasinin natin, gusto ng lalangin ng Diyos yung tao, yung Espiritu ay nasa kanyang katawan. So yung Espiritu na yun, yung tao mismo. Dahil sabi niya, alis na ako kanya, katulad ng sinabi sa akin ng Panginoon. Ano ba sabi sa kanya ng Panginoon? Sa John chapter 21, verse 18. Most assuredly, I say to you, when you were younger, you girded yourself and walked where you wished. That's a pumunta ka. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will gird you and carry you where you do not wish. Sapagkat si Pedro ay pinatay. So dinala siya sa isang lugar na ayaw niya. This is signifying by what death he would glorify God. And when he had spoken this, he said to him, follow me. Si Pedro ay pinatay. At si John hindi. Si John, si Apostle John, sa lamang ang mga apostol na hindi pinatay. Siya nabuhay ka sa kanyang katandaan. Pero si Pedro pinatay siya. So ibig sabihin, ang sinasabi ni Pedro, malapit na ako mamatay kanya. Kaya kinakailangan ko yung palalahanan tungkol sa mga bagay, dapat yung maalaala kanya. So nung siya'y namatay, sa kamatayan niya, wala na si Pedro. Wala na si Pedro sa kanyang katawan. Pag namatay si Pedro, iniwan niya ang kanyang katawan. Siya'y namatay physically. Nawala ang kanyang pasamantalang tirahan. At si Pedro bilang espiritu, nakatira sa katawan. Kaya pag may namamatay, actually, may katotohanan na sinasabi nila. Wala na siya kanya. Totoo yun. Wala na yung tao. Pero doon yung katawan niya. Makikita mo yung katawan niya, pero wala na yung tao doon. Kaya yun yung dahilan bakit yung katawan na yun ay hindi gumagalaw. Wala na yung nakatira doon. Malis na siya. Walang pagkakaiba pagka yung tao, iniwan niya yung bahay niya. Ano mangyayari sa bahay niya? Matutumihan. Eventually, masisira. Dahil wala na yung nakatira doon. So, meron din tayo, pag namatay tayo, iniiwan natin ang ating katawan. So, James chapter 2, verse 26, for as the body without the spirit is dead, kapag umuwi mo at sin spirit, mamamatay yung katawan kanya. So, faith without works is dead also. So, pag umalis yung nakatira sa katawan, mabubulok na yung katawan na yun. Wala na yung nakatira. Wala na yung espiritu, wala na yung tao doon. So ngayon, buhay tayo, nandito tayo sa ating katawan. Pag namatay tayo, iwan natin ito. At ang ating katawan ay magbabalik sa pinanggalingan niya. Yun ang sinasabi ng walang sulatan. Tingnan niya sa Ecclesiastes, chapter 12, verse 7. Then the dust will return to the earth as it was. Originally, tayo nilang nasa alamok. So pag namatay tayo, babalik tayo sa alamok. Ganyan. Doon ang ating katawan, babalik sa alamok. Sayang natin ang gusto. Kaya nililibing natin yung katawan dahil bubulok yun. Babalik lang sa lupa yun. Pipiliin natin kung gaano kabilis. Gusto mo yung natural na paraan, ilibing mo sa lupa. Gusto mo mabilis, i-cremate mo, babalik siya sa lupa. Pag tingnan niyo yung cremation, kung ulo matitira doon, magiging alubok sa uli.
Dahil ang mangyayari pag siya namatay. Sa pupunta yung Espiritu niya. Sabi, babalik sa Diyos kanya. So siya lumalang sa atin, babalik tayo sa Diyos kanya. Babalik tayo sa control ng Diyos. Yan ang ibig sabihin, no? Habang tayo buhay, kaya natin gawin ang gusto natin gawin. Meron tayong kalayaan sa mga bagay na gusto natin gawin at ayaw natin gawin. Pag namatay tayo, wala na yun. Wala tayong free will. Babalik tayo sa kapangyarihan ng Diyos. At yung tao, yung Espiritu, ay pupunta sa Hades. Meron siyang pupuntahan. So, yung mga sinasabing, pag may namatay, babalik yung namatay, hindi totoo yun. Pupunta siya sa Hades. Makikita natin sa ating pag-aaral, wala kang magagawa pag namatay ka na. Ayaw gusto mo, pupunta ka sa Hades. Wala kang magagawa. Hindi ka pwedeng tumutog pag namatay ka. Kaya babalik sa kapangyarihan ng Diyos pag tayo ay namatay. Tingnan po natin. Yung po kaisipan na yung espiritu ng tao ay magliliwaliw sa lupa sa loob ng 40 araw. Dito to yun. Kaya po yung ating nakaugalian ng ating mga kaibigan, hindi ko alam, ikasya na araw, magdadasal nila, magluluto sila, 40 days ganun din. Dahil daw panahon na pupunta na siya sa pupuntahan niya. Hindi totoo yun. Tingnan po natin. Sa Luke chapter 16, yung namatay yung mahirap na si Lazarus. So it was that the beggar died, namatay siya, and was carried by the angels to Abraham's bosom. So pagkamatay niya, dinala na sa karga. So sinapupunan ni Abraham, yung kandungan ni Abraham. The rich man also died and was buried. And then makikita natin later on, yung mayaman na yun ay nasa Hades din. So sila'y dadalhin doon sa lugar na tinatawag na Hades pag sila, ang kanilang katawan niya matay. Dito sa Lucas chapter 23, ito yung nakatama sa krus. Yung isa ay nagsisi at tinanggap niya ang kanyang pagkakasala. Ito sabi niya, and we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. Ito ang kabayaran ng ating ginawang kasamaan, kanya. But this man has done nothing wrong. Yung tao ito, wala naman siyang ginawang masama, kanya. At bumalik siya sa ating Panginoon. Then he said to Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. Ano sabi ng Panginoon? And Jesus said to me, surely I say to you today, you'll be with me in paradise. Pag namatay sila, diretso sila sa paradise. Yun yung bahagi ng Hades. So, kung siya sinasabing siya ay naglalakbay sa lupa, sa lunapatong araw, hindi totoo yun. Pag namatay tayo, sa gusto natin, dadalhin tayo ng Diyos sa Hades. Sa pamagitan ng mga ngayon, tulad sinasabi sa Luke chapter 16, dito sa verse 22. Dadalhin tayo sa Hades, siya gusto natin o hindi. Tingnan natin sa David. Saan yung kanyang katawan? In Acts chapter 2, verse 29, men and brethren, let me speak freely to you of the patriarch David, that there is both dead and buried, and his tomb is with us to this day. O kanyang katawan ay nakalibing sa isang libingan. At yung nagsasalita siya, Apostle Peter, sa araw na yun, nandun pa rin libingan ni David. Pero nasa si David. At nasa Hades siya, sabi niyo, for you will not leave my soul in Hades, nor will you allow your Holy One to see corruption. Sa ating pag-aaral tungkol sa pagkakaiba ng kaluluwa at spirito, kuminsan sila pareho. Sa ganitong dahilan, ang espiritu ay buhay. So, ano bang buhay, tinatawag na kaluluwa? Kinay sa Ezekiel chapter 18. Pag nagkasala yung tao, siya mamamatay sa spirito. Pero ang ginagawa ng salita, the soul who sins, yung sinasabi sa atin. Pero ibisin yung tao nagkasala, tinatawag sa kaluluwa dahil siya buhay. So, yung spirito tinatawag rin kaluluwa dahil ito'y buhay. So, yan ang immortal soul, ang espiritu. Nasaan si David? Ay Abraham, o David, nasa Hades. So, yung kanyang katawan, nabulok sa lupa, si David nasa Hades. Hindi siya pinabayaan doon ng Diyos, yun ang sabi niya. Si Abraham, namatay si Abraham. Dito sa Genesis 25 verses 8 and 9. Noong ulang panahon, katulad ng ibang mayayaman ngayon, meron silang lugar ng libingan. Si Abraham, bumili siya ng lugar
na tinatawag Cave of Macpela, lahat ng kanyang mga anak at mga apo, doon sila nilibing. So, nung siya namatay, sa katandaan kanya, siya nilibing doon sa kuweba na yun, tulad ng mabasa natin. Pero saan si Abraham? Yun ang katawan niya doon. Pero saan si Abraham? Siya nasa Hades. In chapter 16, verse 23, and being in torments in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom. Nasaan si Abraham? Tingnan niyo dito, yung mayaman, nasa Hades. Kaya siya nilibing. Si Lazarus, hindi natin alam kung siya nilibing. Na may lugar sa Jerusalem, na parang Smoky Mountain, lahat ng mga basura, lahat ng patay na hayop, pati patay na tao, binisunog sila doon. Hindi na sila nililibing. Wala tayong nabasang inilibing sa Lazarus. Pero sila namatay, isang pinuntahan nila sa Hades. May dalang bahagi, makikita natin mamaya, ang Hades ay may dalang bahagi. Depende kung anong ginawa mo kay nasa lupa. So, yung kanilang spirito ay nasa Hades. Saan pumunta ang ating Panginoon nung siya namatay? Ang ating Panginoon namatay. Ayaw si Joseph na mayaman at taga-Arimathea, dinonate niya yung kanyang bagong libingan. Tulad na mababasa natin. Para doon siya ilibing. Ang style ng mga libingan, merong malaking bato na takip. Pagilan niya na. So sila hindi naman actual nicho na ginagawa. Bato Ukit sila bato At doon nila ginagawa ng libingan. So doon nilagay ang ating Panginoon. Saan siya pumunta? Pumunta siya sa Hades. Sa Lucas chapter 23 verse 43, and Jesus said to him, assuredly I say to you, today you will be with me in paradise. So yung Espiritu ng ating Panginoon pumunta sa paradise. Kasama nung isa sa mga magnanakaw sa krus. So yung katawan nila, yung libing, pero siya ang kanyang Espiritu ay pumunta sa paradise. After 3 days, bumalik ang ating Panginoon. So parang-pareho lang makikita natin nangyayari pag namatay yung tao. Yung kanyang katawan, wala. Paano yung kanyang kaluluwa? Wala na rin yun. Dahil ang kaluluwa niya ang kaluluwa natin ay inilagay para lang magkaroon ng buhay katawan. So pag namatay ni Katina, kailangan yung kaluluwa. Ang matitira yung tao. Yung tao. Pupunta sa tinatawag. Ganito ang itsura niya, para maliwanag sa atin. Yan ang pupunta ng pag namatay ka. So maiwan ang katawan sa lupa. Si Lazarus, malayan sa isang matuwid na tao, bagamat siya'y mahirap, pumunta sa lugar ng Hades na tinatawag na paradise. Babasahin po natin yun. Sa Lucas chapter 16, 19 to verse 31, yung mayaman ay nahihirapan. So, sumigaw kay Abraham, na isugo niya si Lazarus, at itubog ang kanyang daliri sa tubig para sa maibsan ang kanyang paghihirap kanya. Kaya sabi ni Abraham, hindi pwede kanya. May isang malaking bangis sa pagitan namin at ninyo kanya. Na sino mang ibig tuwing buhat sa inyo, papunta sa amin, ay hindi maaari, at kami papunta sa hindi rin maaari kanya. So, it's a fix. Wala ka na magagawa. Isang malaking bangin kanya. Yun ang sitwasyon pag tayo namatay. Anong tawag sa mga taong namatay? Sila yung tinatawag na kaluluwa. Souls. Tinatawag silang Espiritu sa 1 Peter chapter 3 verse 19. Yung sinasabi nito, yung mga Espiritu na nasa bilangguan. Ito yung mga matitigas na ulo sa panahon ni Noah. Sila'y namatay at sila'y nakabilanggo kanya. Kaya sinasabi natin, pag kayo namatay, hindi ka makakaalis sa kinalalagyan mo. Dahil yung tinatawag na bilangguan, basahin po natin. So 3:19. Again din siya pumunta sa nangaral sa mga Espiritu na nasa bilangguan kanya. So, yun rin, may Espiritu, tawag yun. O kaya, tinatawag pa rin sila kung sino sila. Doon sa Lucas, basahin natin sa 23:42-43, sabi ng Panginoon doon sa isa sa mga magnanakaw, makakasama kita kanya, sila pa rin. Hindi sila nag-iba. Sila pa rin yung tao nung sila nasa lupa. So, condition nila, sila yung walang katawan. Wala lang silang katawan.
Pero kung sino sila nung nasa lupa, ganoon din sila. Sila pa rin yung tao. Masahin natin mga kapatid. Doon sa Gawa chapter 2. Walang nagbabago sa isang tao na matay. Siya pa rin yung tao yun. Siya pa rin yung tao yun. Si Abraham pa rin. Si Lazarus pa rin. Yung mayaman, siya pa rin yung mayaman. Walang lang iba sa kanila, maliban lang sa wala silang katawan. Sabi po natin. Sa verse 29, mga kapatid, may tiwalang masasabi ko sa inyong tungkol sa patriarka si David. Siya rin ay namatay, tinibing na nasa atin ang kanyang libingan sa araw na ito. Wala siyang katawan, dahil nalibing katawan niya eh. Doon sa 2 Corinthians chapter 5, verse 1 to 5, dahil wala silang katawan, ang paglalarawan ni Apostle Paul, sila ay hubad. Naka-expose yung spirito, di ba? Pag tayo buhay, nakatago yung spirito. Pag kayo namatay ka, wala nang tago yun. Dahil lantad yung espiritu. Basahin natin. Ito mababasa natin. Sapagkat nalalaman namin na kung nawasak ang aming tolda sa lupa, mayroon kaming isang gusaring mula sa Diyos. Bahay na hindi gawa ng magkamay, walang hanggang isang kalangitan. Sapagkat dito kami dumadaing at nasasabik mabihisan ng aming makalangit na tahanan upang kumabihisan ng iyo na hindi na kami matatagpang hubad. Sapagkat abang kami nasa tawdang ito, kami dumaraing na nabibigatan. Hindi sa nais namin maging hubad, kundi nais namin kami mabihisan upang ang may kamatay ay lulukin ng buhay. Ngayon, ang naganda sa amin para sa bagay ito ang Diyos, na ibigay sa amin ang Espiritu bilang maunang bayad. So, ang larawan ni Apostle Paul, hubad, ganyan. Walang katawan. Pero sila ay nalalaman nila ang mangyayari. Hindi katulad ng binasa natin kanina sa mga Jehovah's Witnesses, Seventh-day Adventists, pag namatay ka, wala ka nang alam. Pero dito mayroon, basahin natin. Ibang namatay, wala na silang alam. Tingnan po natin, tingnan natin sa Biblia. Kaya ito mga saksi, iniiwasan nila itong bahagi ito ng Biblia. Hindi naman literal yan, kaya lang. Yan ay isang parable. Hindi ka pa rin makakalusot sapagkat ang isang parable ay isang bagay na nangyayari na ginagamit ng Panginoon para magturo ng espiritual na mga katotohanan. Tingnan natin sa 24-25. Wala ba silang alam? Siya sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at subuhin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Tingnan, may isip yung mayaman, may isip din si Abraham. Subalit sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo iyong mabuting bagay. At si Lazaro naman ay ang masasamang bagay, subalit kayo na inaaliw siya rito at ikaw ay nagduro sa kanya. So, walang mangyayari sa kanila. Sila ay mayroong pakiramdam. Naghihirapan nga yung mayaman. At si Lazaro ay inaaliw. So, mayroon silang pakiramdam. At mayroon din silang emosyon. Dahil yung mayaman, naawa siya sa iniwan niya mga kapatid niya. Marahil katulad lang yung kanya mga kapatid, na kung hindi sila magbabago, pupunta rin sila doon sa pinuntahan niya. Sabi niya, at sinabi niya, kung gayo'y ipinakikiusap ko sa iyo, Ama, na isugo mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang magpatotoo sa kanila na hindi sila mapunta sa dakong ito ng pagduro sa kanya. Yun ay emosyon. Pero sa pagmamahal, malasakit sa kanyang mga kapatid, yun ay patay. Pero sansinin natin, anong pagkakaiba niya sa atin? Wala. Maliban lang din sa kumakain siguro, dahil wala siyang katawan. Dahil siya ng Espiritu. So sila pareho pa rin tao, ang pagkakaiba lang. Wala na silang katawan. At di na sila umiiral bilang mga nilalang na may katawan. Sila yung umiiral bilang Espiritu. At sila yan sa Hades. Yun po makikita natin sa kalagayan natin pag tayo namatay. Wala pa kasimple lang. Kung pag-aaralan na natin, makikita natin kung ano yung katotohanan. Kawawa yung mga bulagang kailang mga kaisipan, hindi na pinag-aaralan kasi sila yung mali. Pero pag pinag-aaralan natin, tingnan sa Hades, tinatawag silang kaluluwa, sabi natin kanina, tinatawag silang espiritu, at tinatawag sila sa kailang pangalan. Sila pa rin yung tao, hindi sila nagbago. Nagbago lang ang kung saan sila nakatira.
Imbes siya nakatira sa lupa, nakatira sila sa Hades. Ang mga buhay, nakatira tayo sa lupa. Alam niya, pagka namatay yung tao, yung Kristiyano, namatay siya, pupunta siya sa Hades, yung mga nandoon na nauna doon, magagalak sila. Sila yung matutuwa. Bakit? Balitaan nyo. Anong nangyari kay kapatid? Anong nangyari sa asawa ko? Anong nangyari sa... Ganun ang tanong to. Walang pagkakaiba sa atin sa lupa. Excited sila. Namatay na. Anong nangyari? Kumusta na yung iglesia? Nagpapatuloy ba? Yan ang sasabihin nila. Tatanong nila kasi mamaya makikita na alam silang alam dito sa lupa. Yun ang pinakahuling alaala nila bago sila namatay. Pero ganun pa rin sila. Yung excitement, ganun pa rin. Hindi ko alam kung yung mapagbiro pa rin to. Dahil sila pa rin yung tao. Hindi mo sila nagbago. Kung sila yung Kristiyano pa rin sila. Tingnan niyo sa Matthew 22 verse 32. Ito yung mga Sadducees. Hindi sila naniniwala ng pagkabuhay na maguli. Pero sabi ng Panginoon, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. God is not the God of the dead, but of the living. Pag sinabing I am, ako I am, yun po ang ibig sabihin doon, yung siya yung umiiral, ito lang po ang pandiwa sa English, na iba yung kanyang form. Actually, ang verb to be. Yan ang verb na, to be. Pero yung kanya, I am, was, were, yun ang makikita natin. Kaya, ikaw ay isang tao. Ang ibig sabihin, ako yung umiiral. So, sinasabi ng Panginoon, I am existing as the God of Abraham. Yun ang sinasabi niya. Pero pasinin niyo, I am, kanya, present tense yun eh. Pero si Abraham, si Isaac, at si Jacob, patay na sila. Matagal na silang patay nung ito ay sabihin ng Panginoong Jesucristo. Matagal na silang patay. Pero sabi niya, I am. In other words, kung wala na sila, katulad sinasabi ng iba, ang sasabihin ng Diyos, I was the God of Abraham. Pero sabi niya, I am, dahil sinasabi niya, ang Diyos ay di Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Dahil yung namatay lang yung katawan. Pero yung Spirito, yung talagang tao, hindi namamatay yun. So yung umiiral hanggang sa pagdating ng ating Panginoon at magkakaroon ng panibawang katawan at dadalhin sa langit. So di tayo yung Espiritu nilalang sa larawan ng Diyos. So iti walang kamatayan. At walang nagpapatuloy na umiiral pagkatapos mamatay kanyang katawan. At tayo umiiral bilang Espiritu. So hindi na wala na tayong katawan. Pero makita natin, pero umiiral ka pa rin. Kay buhay. Katulad ng dati, maliban lang wala ang katawan, hindi ka nakatira sa lupa, nakatira ka sa Hades. Naghihintay tayo sa araw ng pagdarating ng ating Panginoon upang hukumin ang lahat ng mga tao dalhin tayo sa langit ng ating tirahan ng pakilanman. Ito po ang talatang ginagamit ng mga Jehovah's Witnesses. Sabi nila, sa Ecclesiastes 9:5, pero kung itindihin natin, hindi naman sinasabi nila. Sabi rito, for the living know that they will die. Alam natin, mamamatay tayo. But the dead know nothing. Sabi niya, ang mga patay, wala silang alam. And they have no more reward, for the memory of them is forgotten. Also their love, their hatred, their envy have now perished. May kaunahin yun sa kailang buhay sa lupa, ha? Ibig sabihin, yung mga patay, wala silang alam sa nangyayari sa lupa. So, hindi ibig sabihin na wala silang alam. Tinig natin, nevermore will they have a share in anything done under the sun. Ang walang alam ang mga patay ay yung mga mangyayari sa ilan ng araw pag namatay na sila. Pero naipakita natin kanina, pero silang alam. Yung dati nilang alam pa rin nila yun. Meron silang memory. Hindi na wala. Baka mas malakas ang memory nila doon kaysa sa sige buhay. Katulad pag tayo tumatanda, nawawala tayo ng alaala dahil sa kahinaan ng ating katawan. Pero pag wala ka ng katawan, wala na yung weakness na yun. So, doon sila'y buhay pa, yung kailang kaalaman, pagkasama sila mamatay, hindi na nila alam kung anong nangyayari sa lupa. Hindi na nila alam. Yung mga nauna sa atin,
hindi rin nila alam kung ano nangyayari sa atin. At tayo naman, hindi rin natin alam kung ano nangyayari sa kanila. Yung mga patay, wala nang kaugnayan sa anumang nangyayari sa ilalim ng lupa. Kaya nga kung ikay may asawa at namatay ang asawa, pwede ka na mag-asawa. Dahil namatay mong asawa, wala na siya kaugnayan sa iyo. Pinapatay na ng Diyos yung na siya bilang mag-asawa. So, meron pa rin silang alam, memory. Ang hindi nga nila, yung kailang nawawala, ay yung alaala nila. The memory of them. Sila, nawawala. Kaya gano'n pa natin kamahal yung tao. Pag namatay siya, unti-unti na siya nakakalimutan. Kaya hindi natin siya kasama. Hindi naman masakit yun talaga, natural yan, mga kapatid. So, yung kailan pag-ibig, hatred, mawala yan. At pati sila makakalimutan na. Siguro yung mga anak mo, hindi ka makakalimutan. Pero yung mga magiging apo mo at yung magiging anak naman, hindi ka nila kilala. Sino yun? Hindi ka nila alam. Hanggang sa mabura ka na sa kasaysayan ng mga tao. Hindi siya patalibigan, mawawala. Yan ang nangyayari pag tayo namatay. Hindi ibig sabihin na pag namatay ka, wala ka nang alam. Hindi totoo. Ikaw pa rin yung tao. Hindi nagbago, ba lang na wala kang katawan. So, lapit na tayo matapos. Ang pagkakataon na ligtas natin ng sarili natin mula sa kaparusahan ng ating mga pagkakasala ay ngayon. Now, today, pagkatapos natin namatay, ang ating pupuntahan sa walang hanggan ay nakatakda na. Depende kung anong ginawa mo, hindi kayo nabubuhay sa lupa. In Hebrews chapter 9, verse 27, and as it is appointed for men to die once. So, hindi totoo hindi namatay na siya, nabuhay siya muli. Hindi pa siya patay. After this, the judgment. So, pag namatay tayo, ang tutunod nun, kahatulan. Wala ka na magagawa. Pag namatay ka masama, kay mapaparoon siya, wala ka lang mababago doon. Hindi tinuturo ng Biblia na pwede kang iligtas ng iba. Yung tinatawag vicarious or vicarious salvation. Ang ibig sabihin yan, may magagawang iba para sa iyo para maligtas ka. Hindi totoo yun. Ang kaligtasan ay galing sa Diyos. Pero tayo mismo, kinakailangan tayong meron tayong gagawin para tayo maligtas. Magpatuloy na gagawin. Ganyan. The Philippians chapter 2 verse 12. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Ano sabi niya? Work out your own salvation. Ganyan. With fear and trembling. Pag nababasa natin yan, with fear and trembling, ibig sabihin, yun ay isa seryosong bagay. For it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. So, yung ginagawa ng iba, pinapadalangin, pinagbibula, walang kwenta yun. Pag namatay yung tao, alam na niya kung saan siya pupunta. Alam niya kung anong ginawa niya eh. Alam rin ng Diyos kung saan siya pupunta. Dahil alam rin ng Diyos kung anong ginawa ng tao nung sinabubuhay pa. So wala na tayong magagawa pag tayo namatay. Kaya nga tayo, ngayon, maging tapat na tayo sa Diyos. Pagsabikapan natin. Kasi pag namatay tayo, that's it. That's the end. Kaya nga. Sa Romans chapter 2, itong ating huling babasahin. Ano ang magiging batayan? Ayon sa ating ginawa. Who will render to each one according to his deeds. Anong ginawa mo sa lupa? Dalawa rin ang pupuntahan natin. Eternal life, buhay na balaga sa langit, ang sabihin. To those who by patient continuance. Papasinin po na, patient continuance. Ang ibig sabihin, kailangan talaga tayo maging matiisin at magpatuloy. Ganyan. In doing good, seek for glory, honor, and immortality. Pag nababasa natin in doing good, hindi na nasa ating kaisipan. In doing good, ang ibig sabihin, pagsunod sa kalooban ng Diyos, yun lang ang mabuti, hindi ba? But to those who are self-seeking and do not obey the truth. Sabihin, yung mga taong ayaw maging Kristiyano, o hindi naging, sarili lang inisip nila eh. Magkasiyahan nila, etc. But obey and righteousness, indignation and wrath. Kung kayo sumusunod sa mali, unrighteousness. Yung kapuutan ng Diyos. Tribulation, paghihirap, and anguish. Nakita natin yung mayaman, wala pa sa impyerno yun. Nasa Hades pa lang, pero nahihirapan na siya.
Lalo na talaga yung pupuntahan na sa walang hanggan, sabi rito, tribulation and anguish on every soul of man who does evil, of the Jew first, and also of the Greek. Ayan, yung nakikita yung soul, pero yung spirit ang ibig sabihin nun. But glory, honor, and peace to everyone. Pasilin nyo, the soul of man, everyone, sabi rito, so yung mga tao, who works what is good. To the Jew first, and also to the Greek o mga Gentiles. For there is no partiality with God. Hindi wala siya kinikilingan. Ang kanyang paghatol ay ayon sa ating ginawa. So yun ang ating maging bunga ng ating kahatulan, depende kung anong ating ginawa. So, pag sumasapit yung mga November 1, November 2, gano'n, makikita mo yung sinceridad ng tao sa ginagawa nila. Magpagagastos siya, talaga magpapagod, dilinisin yung puntod, wala lang masama doon. Kaya lang yung ginagawa nila. Ang traditional na ginagawa lang sa all saints, nagdadalangin sila. Nagdadalangin sila sa Diyos. Alang-alang sa mga tao na matay, na malapit sa kanila. Kumisa, nagbabayad sila ng misa. Para magkitin ng para yung pangalan ng namatay. Para daw unti-unting ma-promote pagdating sa langit at maalis sa purgatorio. Wishful thinking nga yun dahil hindi lang totoo. Ang kaligtasan natin ngayon, ginagawa natin ngayon. At pag namatay tayo, ahaniin lang natin kung anong ating ginawa. Dito sa Galatians chapter 6, yan ang sinasabi ni Apostle Paul. Kung ano yung tinanim ka na, yan ang ahaniin. Kung tayo manihigil sa mga bagay na puro sa laman, sa Espiritu, yan din ang ahaniin ng pagdating ng panahon. Ganyan. Yan ang ating makakamtan. Dito basahin po natin sa verse 7 ng Galatians chapter 6. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring lokohin, sapagkat ang anumang yasik ng tao ay siya rin ang kanyang ahani. Hindi na sinabi ni Pablo sa mga talata. So ito po ang ating pag-aaral po sa hapong ito. Naway nakatulong po sa ating kaalaman, yun po sa ating pananampalataya.